Para sa araw na ito ating babasahing talata ay hango mula sa 2 Kings chapter 4 verse 8, and it reads, Now there came a day when Elisha passed over to Shunem, where there was a prominent woman, and she persuaded him to eat food. And so it was, as often as he passed by, he turned in there to eat food. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Dito sa kwento ito makikita natin, ito ay patungkol sa isang napakamarangyang babae na kung saan ay tuwing dumadaan si Elisha sa kanyang tahanan ay lagi niyang inanyayahang kumain. At marahil habang kumakain si Elisha ay malakas ang kanyang kutob na si Elisha ay isang man of God. At kung saan ay kinausap niya yung kanyang asawa at kinumbinsin niya at sinabihan niya na pwede ba magpatayo tayo ng isang silid sa ating tahanan na kung saan ay itong man of God na ito ay mapapadaan sa atin, pwede siyang mamahinga. At nung pumayag yung kanyang asawa na magkaroon ng isang silid para kay Elisha, hindi lamang po kama ang kanilang ilagay, kundi nagdagay pa rin po sila ng isang maliit na mesa at meron pa pong ilawan. Minsan nung dumaan si Elisha sa kanilang tahanan, inanyayahan na po nila niya, Ginong Elisha, maaari bang dito na rin kayo tumuloy, no? Kasi po alanganin na yung oras, no, sa inyong paglalakbay. At pinaunlakan naman po ni Elisha yung imbitasyon na yaon. Habang tumatagal, napansin ni Elisha na talaga napakabuti ng mag-asawang ito. Kaya kinausap yung kanyang katulong na si Gehazi at sinabihan niya, tanungin mo sa kanila, ano bang kanilang kailangan at bakit tila napakabuti nila sa akin? Gusto ba nilang humarap sa hari? Gusto ba nilang magkaroon sila ng proteksyon, nilang mga ari-arian? Tinanong po ni Gehazi. Tugon po ng Shunammite woman na ito sa huling bahagi ng talata 13 at sabi po niya, I live among my own people. Ibig sabihin po noon, hindi po siya nakandara pa po na sabihin kung ano yung kanyang kailangan, knowing na si Elisha is man of God. Ibig sabihin po noon, kung ano yung kanyang hilingin, ay tiyak po, gagalaw ang Panginoon sa kanyang buhay. Magkakaroon po ng himala na mangyayari. Kaya nga po si Gehazi na po yung nagsabi na ang babaeng ito ay walang anak at yung kanyang asawa ay matanda na. Kaya ibig sabihin po noon, medyo mahirap na sila magkaroon ng anak. Ano po ang sabi po ni Elisha? Mapapansin po natin sa talata 15, sabi po niya, call her. Agad-agad po, lumapit po yung Shunammite woman na ito at humarap. Sabi po ni Elisha sa talata 16, at this season next year, you will embrace a son. Ibig sabihin po nun, susunod na taon, magkakaroon ka ng anak. Kaya nga dito makikita natin mga kaibigan at kapatid, kung paano po yung biyaya ng Diyos. Kung paano po nakikita ng Diyos yung puso na isang tao. Dito po nakita po ng Panginoon yung puso po ng Shunammite woman na ito. Sa kanyang pagkilala sa Panginoon, sa mga pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay, ay ipinakita niya po sa kapwa po niya yung kanyang pagmamahal na ito. Isinantabi niya po yung kanyang personal na naisin po niya na magkaroon po ng anak. Kaya nga po pinagpala po siya ng Panginoon. Palaala po para sa ating lahat. Tingnan po natin kung paano po tayo makapagpapakita ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Sapagkat tayo po ay pinagpala ng Diyos, ganun din po. Ibahagi po natin yung pagpapala ng Panginoon sa ating kapwa upang sa gayon din po ay maranasan din po nila ang kabaitan, ang kabutihan, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Amang Banal. Pinakita po ninyo, Panginoon, na lahat ng bagay po ay inyo pong nalalaman. Alam po niyo ang nilalaman ng kaibuturan ng aming pong puso at tulad nga po, Panginoon, Amang Banal, sa babaeng ito na kung saan ay pinagpala niyo po siya, Panginoon, beyond her expectations. Maraming salamat, Panginoon, Amang Banal, at tulungan niyo po kami na patuloy namin kilalanin ang iyo pong kabutihan, ang iyong pag-ibig na pinagkakalob sa amin at kasangkapan niyo po kami, Panginoon, upang ito po'y amin pong maibahagi sa lahat po ng amin pong makakasalamuha sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay aming ibinabalik sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.